Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong tanghalian sa akin ngayong oras na ito. Okay? Ang tanghalian po, pagkain yan, bigay ng Diyos. Nakasulat po yan sa Mateo 6:9. Ganito ang turo ng ating Panginoong Yesus. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. So, ipinalam lang lamang ng ating Panginoong Yesus ang nagbibigay araw-araw ng pagkain ng lahat ng tao sa buong mundo. Living, buhay, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen. Napakaganda. Ipinahalam ng Panginoong Yesus nang siya'y nangaral dito sa ibabaw ng lupa. So, dapat lang ipagpasalamat. Lahat ng kinakain mo, kaibigan, bigay ng Diyos. Amen. Kailangan ng pasalamat. Unang Tesalonica 5:16, 17, 18. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain na po tayo. Kain. Ng mood. Pati ba tayo, pinapadami pa niya. Katumbas niya, ang ibuprofen. Hindi na ako kailangan uminom ng ibuprofen. Inumin ko na lang to, maganda sa buong katawan ko pa. Napakaganda sa cancer, sa diabetes, sa liver, fatty liver. Nakakatulong sana, pag bibili ka ng curcumin, lagay mo ng konting para times 20 or 2,000% ma-absorb sa katawan. Doc, turmeric. Napakaraming beses ko nang nakita yan sa mga comments natin. Pinag-uusapan ng mga followers natin. Maraming nagsasabi na nakakatanggal ng sakit ng katawan. Magandang supplement daw. Hindi lang dito sa channel natin. Pati sa mga ibang channels sa Facebook, TikTok. Parang usong-uso. Ano po ba itong turmeric na to? At may katotohanan po ba yung mga benepisyo niya? Ang turmeric, nag-research ako. Wala palang R. Walang R. Walang R. Hindi turmeric. Hindi turmeric. Ang R ay Silent. Dapat, silent. Silent ka. Yung spelling niya. Oo. Turmeric. So, ang turmeric is luyang dilaw pala. Luyang dilaw, ang dami nating luyang dilaw. Sobrang healthy pala nun. Dati kasi, anecdotal. Sabi, kasi yung mga doktor, pati ako, uminom kami ng luyang dilaw. Naging okay yung kasukasuan ko Naging okay yung sakit na likod ko. So, ang dami gano'n, pati sa Amerika. Ang dami nagsasabi. Ang tawag dyan, anecdotal evidence. Ngayon, ang daming studies lumabas. Ang gaganda pala. Pag sinabing anecdotal evidence, para lang sa clarity natin lahat, ano yun? Parang kwento-kwento lang. Kwento-kwento na maga yung tuhod niya dati, pagkatapos ng pag-inom, pagkabalik okay na. Pero hindi pa maipaliwanag ba? Hindi po, yun. Okay. So, ano supposedly ang mga benefits nito, Doc? Saka, by the way, paano siya ginagamit? Na-mention nyo, may mga umiinom, Doc. Meron din bang mga pinapahid nito? Meron, kinakain ba siya? Kasi luyang dilaw siya. Paano po ginagamit itong turmeric na ito? Ang turmeric na ito ay luyang dilaw, lilisin mo, parang carrot siya, kakain mo na. Diretso na. Maganda sa katawan natin. Pero, may nagsasabi, ayon sa siyensya, na ang curcumin daw yung maganda. Ano Yung mismong element niya na nagpapaganda. So, siya yung antioxidant, anti-inflammatory, napakaganda sa buong katawan, at yung turmeric, mas hindi daw ganyan kaganda. Kukunin mo yung curcumin, para concentrated na siya. So, lahat ng mga lumalabas kayo may curcumin. Pero, yung turmeric yan ang buong buo, parang para masabihin to. Yung gatas, di ba? May immune system, di ba? Kukunin ko lang yung immunoglobulin lang. Wala na yung gatas. So, mas mahal yung immunoglobulin parang ganon. So, yun ang kukunin. Ito rin, buong turmeric, kukunin mo lang yung curcumin. Pero may nagsasabi rin na yung kahit na wala pa sa ebidensya ng scientific studies, maganda pa rin yung buong luyang dilaw kakainin. Okay. Parang sangayon ako doon. Kung okay na rin lang sa panlasa mo, di ba? Yes. Kumbaga, binili mo na yung buong luyang dilaw. Pakinabangan mo na siya ng buhay. Yes. Ano yung mga benefits niya? Okay. Number 1,
potent siya na antioxidant at anti-inflammatory. Mahalaga yun. Mahalaga yun, di ba? Pag antioxidant, anti-inflammatory, lahat ng sakit natin galing na doon, di ba? Cancer, heart problem, isa-isa natin. Number one, antioxidant sa brain. So, maganda siya sa brain memory. Tapos po, may pag tumatanda daw, sa research shown na yung mga plaque formation, yung nagbabarado sa ugat ng utak, nababawasan niya. Wow. Oh. Then, Stroke na. yes, tapos po, hindi lang yun, yung mga Alzheimer's, saka yung mga Parkinson's, gumaganda daw. Kasi, Mga neurological disease. no? Yes. Then, sa heart, naku, napakaganda sa heart dahil yung plaque formation sa heart, natutulungan pa rin niya. At tapos yung mga endothelium, napapaganda niya kasi yun ang daluyan ng dugo kapag nagka-problema ang endothelium, nagkakabarado, pangit. Okay? Then, maganda siya pagpababa ng blood pressure, tapos maganda rin siya sa joints natin, mga aray-aray sa kasukasuan, kasi anti-inflammatory, nagtatanggal ng pamamaga. Then, maganda siya sa lapay, which is sa diabetes. Kasi, nagiging insulin sensitive yung mga diabetic. So, bumababa ang sugar nila. Sa liver, fatty liver, nakakatulong siya. So, pati konting fibrosis, napapabalik niya. Napapaganda niya yung fibrosis ng liver, tsaka yung fatty liver, nakakaganda siya. Tapos, di ba yung mga bacteria? Ito pala, ito lang nakita ko, antibacterial, antiviral, antiparasitic, tapos anti-fungal pa, mga candida, anti-fungal pa. Tapos yung, di ba, acidic ka, di ba, dahil sa H. pylori, tinutulungan niya para hindi na sumikmura ang tao. So yung bad bacteria nababawasan? Bacteria, fungus, parasite, virus, lahat yung apat, lahat ng microorganism, kaya ng pusain. Super pala itong Super. turmeric. Yes, sir. Turmeric, yes. Tapos, di ba, sinisikmura tayo. Nakatulong na siya sa H. pylori. Kapag tinanggal mo yung H. pylori, bawas na yung sikmura. No? Ito pa, maganda pa yung digestion mo. Maganda yung daloy ng dumi mo. Okay? Then, dahil maganda rin daloy ng dumi mo, na iiwasan ng constipation, naiiwasan ng leaky gut. So, pag hindi na pumasok ang leaky gut, naiiwasan ng autoimmune. Okay. Yung mga problemang gaya ng lupus? Yes, nababawasan. Then, yung mga cancer sa katawan, natutulungan niya. Then, kapag nagki-chemotherapy ka, kung ininom ka ng at kakain ka ng itong turmeric na to, napakaganda sa cancer. Kasi it causes yung mga cancer cell apoptosis. Nasisira na lang siya. So, ang dami. Tapos, kapag kumakain ka ng turmeric na to, bile kasi siya eh. So, fat kasi siya, tinutulungan niya yung mag-increase ng bile salts formation. So, pag kumakain ka ng mga vitamin A, D, E, K, or ano mga fat soluble, na-absorb niya lalo. So, mas maganda sa katawan. Parang tina-times 2 niya yung mga vitamin A, D, E, K na papasok sa katawan. So kung may iba ka ng supplements na enhance pa niya? Na-enhance pa niya. Wow. Tapos, adaptogen pa siya. Parang ashwagandha. Nagpaparelax na. Nagpapaganda ng mood. So, bababa ang cortisol level mo. Then, nag-i-stimulate pa ng antioxidant. Pati glutathione, pinapadami pa niya. So, yung glutathione na mention nyo in the past episode, the best na antioxidant? Most powerful antioxidant sa katawan, yes. Ito, pinapadami pa niya yung mga antioxidant sa katawan. Wow. So, sa dami ng epekto niya na maganda, Doc, minsan nga parang too good to be true na. Yes. Meron bang bad side ang turmeric o turmeric? Yung nga, konting-konti, wala pa naman namamatay. Pero, konting-konti, like, number one, dahil maganda siya, antioxidant siya, minsan-minsan, nagkakos siya ng pampalabnang ng dugo. So, maganda siya sa katawan. Kasi lahat tayo nagbabarado eh. Siya, pampalaw, kaya nga, di na tayo kailangan uminom ng clopidogrel o aspirin, nagpapalabdaw siya ng dugo. So, pag gano'n, minsan-minsan, kapag mag-o-opera kayo, or bubunot ng ngipin, bawasan natin muna, para hindi tayo dumugo. Ay, ganun po. Pag malapnaw ang dugo mo at may upcoming surgery ka or dental procedure, di okay yun? Yes. Even, di ba yung garlic, maganda. Even yung omega fish oil, maganda. Ganon din, nagpapalabang ng dugo, babawasan natin yung pag-iinom ng bago pang surgery. Para mag-clot ko yung Ay maging normalize ang dugo. Okay. Kasi tayo talaga, malapot ang dugo natin dahil sa mga kinakain natin. Then, siyempre, minsan may konting stomach upset, konti lang,
Kaya nga, sa akin, pwede siyang with meals. With meals, maganda siya. Okay. So, habang kumakain or just before or Pwedeng, pwedeng just before or during breakfast, pwede. Okay. Dok, eto. Sa dami ng benepisyo, I'm sure marami sa audience natin mako-curious na, gugustuhin subukan to. Well, what's the best way to consume this? And gaano karami kaya sa isang araw? The best way, siyempre yung luyang dilaw talaga. Kakainin mo, mga isa o dalawa kada araw. Tapos, second best way is, siyempre, sa sobrang ganda nito, ang dami nagbebenta. May capsule na, may powder pa. Tinitimpla ko na ito. Titipla, yes, wait. So, kung hindi nyo gusto yung... Baka... Kasi ba to, Dok? Dapat spicy, pero sabi nga, pwede daw, hindi naman ganyan ka-spicy. Okay. So, siguro, yung mga ayaw kainin, inumin mo na lang. Yes, yes. Okay. Pero yung mga ayaw pa rin, siguro, ng lasa ng kain or inom, may mga capsules din. Dok. Capsule din. Alright. So, wala kang excuse, kumbaga, na hindi subukan to kung curious ka na sa kanya. And hindi kagaya ng ibang mga supplements. Siguro hindi kamahalan itong ganito, ano? Mura lang. Pero, ganito, sana, pag bibili ka ng curcumin, meron sanang piperine, pepper, or lagay mo ng konting pepper para times 20 or 2,000% ma-absorb sa katawan. Yung benefit ng curcumin na yan. Maganda talaga. Maganda. Well, 2,000%. Yes. Oo. Then, pero ito iiwasan natin. Kasamang cheese, wag sana. Kasi yung mga processed cheese, medyo may konting reaction siya, nababawasan ng pag-iinom. Or yung mga acidity, yung mga vinegar, ketchup, nababawasan ng effectivity ng curcumin. Then, di ba, lalagyan mo sa mainit na tubig? Ay, naku, mababawasan ng effectivity niya. Sayang lang. Then, lastly, yung mga matatamis kasama sa sweets, mga cakes, wag kasi nagkaka-reaction, nababawasan ng pag-absorption sa katawan. So, the best talagang pag-consume sa kanya, yung full food siya. No? Whole food, or kung gusto mo pag kumakain ka ng powder, wag sobrang init. Then, pwede kang isabay mo sa avocado oil or sabay mo sa itlog, fats kasi, na-absorb yung dalawa. So, anecdotally rin, alam ko yung mga ibang may chronic pain sa katawan, pinapahid nila. Oh, yes. Effective po ba yan? Okay, hindi ko siya napag-aralan mabuti, pero hopefully effective. Ang ganun lang is, huwag kayong maglalagay ng dagdag na yung pampaanghang. Kasi may mga iba, maganda na nga ang curcumin, maganda siya, pahit lang, okay na yon. Pero pag may mga iba, siyempre, gusto nating lumamig eh. Maglalagay ako ng salicylic, maglalagay ako ibang chemical. Yun ang nakakapangit. Eh kung konti lang, pahit lang, konti lang, okay lang. Pero pag matagalan, na-absorb kasi yung ibang chemical, kaya mas ayaw natin. Okay. So, kung ipapahid mo siya, siya lang. Siya lang. Alihan. Yes. Kasi maraming commenters natin yung nagsasabi na natutulungan minsan back pain, leg pain nila, joint pain. So, I guess kung nakakatulong talaga, walang reason para hindi gamitin. Gamitin ako. Ang study section pa nga, di ba? Na pag uminom ka ng curcumin, katumbas niya ang ibuprofen. Katumbas niya ang ibuprofen. Comparable. Hindi na ako kailangan uminom ng ibuprofen. Inimin ko na lang to, maganda sa buong katawan ko pa. Hindi tatamaan ng kidney or liver mo, no? Yes, yes. And na-mention nyo last time, ang ibuprofen is non-steroidal Anti-inflammatory. Yes, sir. Yes. pangtanggal ng maga. Yes. And kung nanonood na po kayo ng matagal dito sa programa namin ito, laging sinasabi yan ni Doc, lahat yung mga sakit-sakit nyo sa katawan, karamihan dyan, inflammation, di ba? Yes. So, ang pinag-uusapan po habang kumakain ko, nanonood tayo sa YouTube. Ang programa ito, Medico page. Yung luyan dilaw. Luyan dilaw para madali nyo maunawaan. Yun ang tinatapik. Sige, thank you po for watching. God bless us.